Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article na-publish sa Daily Tribune. Tungkol ito sa hindi natuloy na kudita sa Senado last week. Last week. Okay, ang title. Sinulat ito, opinion, legally funny. Ang opinion is Edward P. Chico. Opinion lang niya ito. Sabi niya, recto hand seen in Senate kudita. May papel daw. Nakialam daw. Si Executive Secretary Ralph Recto. Okay. Last week, there were rumors of a supposed leadership coup in the Senate, centered on an alleged attempt by members of the minority bloc to install Senator Ligarda as the new Senate President to unseat Senator Soto. Those in the know swore he really had a scare because she allegedly had the numbers to pull it off. As expected, he quickly denied this, claiming he still enjoys support of the majority. In fact, Senator Pangilinan even posted a selfie with several members of the majority bloc, including Soto and Ligarda, as proof. What's interesting here is that despite the press release, Senator Soto is reportedly losing his grip on power, considering that every time he would call for a caucus, only few members would attend. Itong sinasabi ni Mr. Chico, o Attorney Chico ba ito? Ganito rin ang report ng Billionaire News. Nagpapatawag itong si Soto ng caucus, hindi nag-atin yung iba, kasama si Senator Ligarda. Sometimes he would issue pronouncements only to be rebutted by some members of his own group. According to a reliable source who works behind the scenes, he was able to salvage this situation not because of his own doing but due to alleged interference from Malacanang. Okay. Marami na akong nabasang post o comments tungkol nito. May nakialam daw na taga Malacanang. May tumawag. Ganun. It turns out that, contrary to what was reported in the media, Senator Ligarda did not refuse the offer to become Senate President. Wow, gusto pala niya. In fact, she really wanted it and was apparently talking to some members of the minority about the possibility of getting elected. Initially, however, some senators expressed their reservation as she was not necessarily popular among them. So, she had no choice but to somehow give it up. Fortunately for her, the move was rekindled because of the reported dissatisfaction over a leaked Blue Ribbon Committee report draft recommending charges against several minority senators, including Villanueva and Jingo Estrada, for their alleged involvement in flood control corruption scandal. Okay, punit lang. Si Senator Lacson, nagsabi niyan na wala siyang ibang nakikitang rason bakit nagkaroon ng tanggang kudita ay dahil sa Blue Ribbon Committee report na nag-leak. So ito yung sinasabi dito. In fact, the same reliable source said that Senators Estrada, Subiri, and Gatchalian withdrew their signatures, prompting them, along with Senator Pia Cayetano, to join the minority and supposedly install Ligarda. Akala ko sigurado na noong Miyerkules. Biglang na-discarril. Bakit? Kaya, ito na. Allegedly. However, Malacanang, through the office of the Executive Secretary, allegedly entered the picture, as it is an open secret that Executive Secretary Recto dislikes her. Ayaw daw niya kay Ligarda. He reportedly called up some members to withdraw their support. Because of this, Senator Jinggoy, who has pending preliminary investigation cases with the Department of Justice, backed out. And other senators, including his brother, soon followed. At any rate,
whether or not these allegations are true. What is clear is that Senator Soto's days as Senate President may be numbered. That is just a matter of time, goes without saying. In a country where the party system is relatively weak and party loyalty does not exist, anything can always happen. Oh. So, report lang ito daw. So, how true? We don't know. Kailang yan ang kumakalat. Nakialam ang Malacanang. Kaya hindi natuloy. Kaya lang, agree ako dito siya sinasabi ni Mr. Attorney Chico. Hindi nakakasigurado si Senator Soto sa kanyang posisyon. Bilang Senate President. Ganyan din ang observation or opinion ni ex-Senate President Franklin Drilon. Napakaliit yung margin o pagitan ng majority and minority. Any day, anything can happen. Kasi yung siyam na minority, may tatlo na nakahandang kumabila from majority. Yung magkapatid na Villar at saka si Senator Pia Cayetano. Kailangan na lang ng isa. Okay? So, sino yung isa na yon? Ito na sana si Ligarda. Kailang hindi natuloy. Dahil ayaw daw ni Executive Secretary Recto. Kaya tingnan natin. Anong mangyayari? Kung magkakaroon daw ng kudita sa Senado, kung mapapalitan si Soto, according to ex-Senator Drilon, baka walang mangyaring impeachment trial ni BP Sara. Kasi, nangyari na yan noong 19 Congress na isantabi. Kung magkaroon man ng trial, okay lang sa akin. Kaya lang, sigurado, ma-acquit si BP Sara sa kanyang kaso. Kaya, good luck sa mga gustong tanggalin si BP Sara sa impeachment. Galingan nyo lang para makapanood kami ng bloodbath. Matagal na kaming naghihintay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Karon mao na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. So si Kuya natagaan og yero. So Balay nga nangabuslot na mao ako. niyang iyang balay nang kuha na ang atop. So mao niyang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya ang ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang usako. At haron tayo mamada ko kuan. Bente. At bikunan da. Mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig. Unya tungod sa tong kawadon, ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gid sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya makuan na daot. Dali ra gyud kay nipis man. Tungod So sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. so pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tanan naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuhian Kuya, Kuan ra mag-uuma ra gyud so mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero, so makaatop na gid ka karon Kuya. So atop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasiyugdaan ning programa. Ang atop na ako nga naguba na gyud so Maalis na. Sige sige.
So nahumana og atop si kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasyog dani nga pinagi ni nga mga hinabang, manginaot ko nga dagang pag dagan pa ang matabangan sa dili lang diri sa among barangay, sa barangay Tagbang kundi Sige. lakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Talakag ang ilang mga tabangan. Dagang kayo Sige. salamat. Okay, sige, salamat po.